Hello, hello. Okay na? Okay. Good evening. Bagong lahat, tayo muna ay manalangin bago tayo magbasa ng ating scripture. Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito sapagkat may kalayaan kaming maghayag ng iyong salita at may kalayaang makinig ng iyong salita. Nawa nga po, samahan niyo kami at nawa magbukas kayo ng puso at isipan ng mga tagapakinig at gamitin niyo po ang mensahe ngayong gabi upang sila po'y makatagpo ng totoong pananampalataya tungo sa ikaliligtas at pagsisisi tungo po sa pagtalikod sa kasalanan. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, nais kong anyahan kayong buksan natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 1. Mark chapter 1 at babasahin natin ang verse 1 at lumundag tayo sa verse 14 to 15. Mark 1 verse 1 and verse 14 to 15. Ang pasimulan ng Ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Verse 14, pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Napakalinaw po ang ating paksa ngayong gabi. Walang iba kundi ang mabuting balita o Ebanghelyo. Now, sa ating panahon,
pawang masasamang balita, halos ang ating naririnig sa radyo, sa TV, sa dyaryo, pawang masamang balita. Andyan ang coronavirus, naging pandemic, nandyan po ang mga problema sa ating bansa na hindi pa nalulutas, wala pang kasiguruhan ng kagalingan at vaccine ng ating ng coronavirus. Nariyan din ang NPA, nariyan ang mga terorista na nagkakalat ng lagim. Nariyan ang iba't ibang bagyo na ating dinanas nitong nakaraang mga araw, ang bagyong Undoy, ang bagyong Ulysses, unos, baha, at maraming nasasawi na buhay. Nakakalungkot, ngunit katotohanan ng pawang masasamang balita ang ating natatanggap. Ngunit ngayong gabi, ating maririnig ang mabuting balita. Kung tawagin niya ay ang ibanghelyo. Ang ibig sabihin ng ibanghelyo, good news, o di kaya mabuti o masayang balita. Now, ang tanong, bakit po mabuti? Mabuti po dahil ito ang pag-asa ng mga tao. Good news ay katauhan mismo ni Jesucristo at ang regalo niyang di karapat-dapat sa mga taong tulad ko, tulad mo, tulad nating lahat. Kaya samahan po ninyo akong maglakbay sa ministeryo ng ating Panginoon na nakatala po sa aklat ng Marcos. At alam kong marami po ritong mga ginagawa si Jesus na angkop sa ating buhay. At sana makatagpo tayo ng kapayapaan, makatagpo tayo ng katiwasayan at higit sa lahat kaligtasan sa paglalakbay natin na kasama ang Panginoon sa aklat ng Marcos. Sinabi nga ni Billy Graham, nang sabi niya, mayroong libo-libong mga relihiyon sa buong daigdig, ngunit iisa lamang ang ebanghelyo, iisa lamang ang good news. At nalulutas ng ebanghelyo ang problema ng tadhana ng tao, ang pinakapangunahing problema ng pag-iral ng tao sa mundong ito. Kailangan natin ang ebanghelyo, kailangan natin ang good news dahil ito ang kalutasan sa pinakapangunahing problema natin dito sa mundo upang tayo ay makatiyak ng tamang tadhana o tamang hantungan ng ating buhay. Kaya samahan ninyo akong maglakbay kasama ang Panginoon sa aklat na ito. At alam kong maraming matutugon na problema sa ating buhay sa pag-aaral natin ng aklat ng Mateo. Marcos. Kilalanin natin ang panimula ng paglakbay natin kay Jesus dito sa Marcos at tignan ang ebanghelyo sa 4 na paraan. Una, sa ebanghelyo, dapat nating makilala ang persona ng ebanghelyo. Ang persona ng ebanghelyo. Basahin natin muli ang Mark chapter 1 verse 1. Ang pasimula ng ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Mapapansin natin na sinabing ang pasimula ng ebanghelyo. Kaninong ebanghelyo? Kay Jesucristo. Ibig sabihin ng ebanghelyo, mabuting balita ni Jesucristo. At sino itong si Jesucristo? Siya ang anak ng Diyos. Siya ang tagapagligtas. Siya ang soberanong Diyos. Now, tignan natin ang sinabi sa banal na kasulatan na si Jesus ang anak ng Diyos. Ito'y pinatunayan mismo ng ating Diyos Ama noong bautismuhan si Jesus sa Ilog Jordan. Ganito ang pagkakasabi. Mateo 3:17. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Mismong ang Ama ang nagpatotoo at nagpatunay na si Jesus ang anak ng Diyos. At ito rin ang konklusyon ng mga sumasampalataya sa Kanya. Tulad na lang halimbawa ng isang tao na si Nathaniel sa John chapter 1 verse 49. Ganito ang sabi. Sumagot si Nathaniel sa Kanya, Rabi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Mismong sa mga
bibig ng mananampalataya ay napapatunayang si Jesus ang anak ng Diyos. At ikalawa, si Jesus ang tagapagligtas. Siya lamang ang tanging tagapagligtas. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas sa mga sumasampalataya sa Kanya. At tingnan nyo, ang sabi mismo, patotoo ng isang anghel na kanyang sinabi, ipinahayag kay Jose noong ibuntis si Jesus sa tiyan ng isang birheng si Maria. Matthew chapter 1 verse 21. Ganito ang pagkakasabi. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Bakit daw Jesus ang ipapangalan kay Jesucristo? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya tinawag pong Jesus sapagkat ang ibig sabihin ng Jesus ay Panginoong tagapagligtas. At ang kanyang ililigtas ay ang kanyang bayan. Hindi po sinabing lahat, bawat isang tao, kundi may bayan ang Diyos. Kaya ang pagdating ng Panginoon bilang tagapagligtas sa mundong ito ay hindi po ito ay bahala na. Hindi po ito random, may layunin. Sila po ay ang kanyang bayan. Kaya ang tanong ko sa iyo, kabilang ka ba sa bayan ng Diyos na ililigtas ni Jesucristo? At saan sila ililigtas? Ang sabi po rito na sila ay ililigtas mula sa kanilang kasalanan. Mula sa kanilang kasalanan, hindi po sinabing mula sa kanilang kahirapan, mula sa kanilang karamdaman, kundi si Jesus po ay tagapagligtas mula sa kasalanan, sapagkat ang kasalanan ang siyang magdadala sa tao doon sa dagat-dagatang apoy. Si Kristo po, ang pangalan ay Jesus sapagkat siya ang tagapagligtas. Savior, siya ang Kristo, siya ang tagapagligtas. Tingnan niyo ang sabi sa Lucas 2:11. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ibig sabihin siya po yung ipinangakong Mesiyas na tagapagligtas, ang Panginoon. Siya po ang tagapagligtas. Kaya si Kristo po'y naparito hindi para bahala na kung ano ang kanyang daratnan, kundi naparito siya upang hanapin ang mga naliligaw. Yan po ang kanyang layunin. Luke chapter 19 verse 10. Sapagat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawawala. Sino pong nawawala? Ang tupa ng Panginoon, ang kanyang bayan. Nawa, mapabilang ka sa tupa ng Diyos o sa bayan ng Diyos. Paano mo malalamang kabilang ka? Sundan po natin dito po sa aklat ng Marcos upang makita natin, magkaroon tayo ng totoong pagkakakilala ng katotohanan at ang katotohanan ito ang siyang magbibigay sa atin ng paniniwala at pananampalataya upang sa pananampalatayang yun makilala natin si Jesus at makilala din natin ang ating sarili bilang isang makasalanan. Kaya ikaw ba sa tingin mo ay nawawala? Baka ikaw na yung hinahanap ng Panginoon. Pakinggan mo ang kanyang tinig. At ang tinig ng Panginoon ay maririnig mo sa pangangaral ng mabuting balita. Pangangaral ng Ebanghelyo. At ikatlo, si Jesus, na siyang persona ng Ebanghelyo, siya po'y soberanong Diyos. Pag sinabi pong soberanong Diyos, siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Siya yung nauuna sa panahon. Siya yung nauuna sa kalawakan. No? Siya ang nagsimula ng time and space. Tingnan niyo ang sabi sa John 8:58. Siya ay nagpatotoo tungkol kay Abraham. Ang sabi ng Panginoong Hesus, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, ay ako nga. Before Abraham was, I am. Siya yung I am. Siya yung Diyos na walang simula at walang katapusan, naroon na siya. Bago magkaroon ng simula ang tao ng panahon at ng kalawakan, ay nandoon na si Jesus. Katunayan, si Jesus ang tagapaglikha ng lahat ng bagay. Mababasa natin sa John chapter 1 verse 1 hanggang 3 na ang pagkakasabi roon, sa pasimula naroon ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita
ay Diyos at ang salita ay kasama ng Diyos. Pagdating po sa verse 3, ganito ang sabi, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang mga bagay na ginawa. Sa makatuwid, si Jesus ay isang soberano. Siya'y Diyos, siya'y tagapaglikha, siya'y makapangyarihan, siya'y naroon na bago magkaroon ng simula. Wala pong bagay na nalikha na hindi sa pamamagitan ni Jesus. Kaya siya po ay magandang balitang dapat nating matutunan na siya po ay soberanong Diyos. Colossus 1:16 hanggang 17, ganito po ang patutuo ni Apostol Pablo. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa kanya. Siya po may kontrol ng buong daigdig. Kaya po hindi nawawala sa access po ang bituin, ang buwan, ang daigdig. Sapagkat siya po ang humahawak, siyang may kontrol, soberano po si Jesucristo. Kaya napagandang balita na malaman natin ng ating kinikilalang Panginoon at Diyos ay isang soberanong Diyos. At siya ang nagtataglay ng pinakamataas na pangalan. Itinaas ito ng Ama, Philippians chapter 2 verse 9 hanggang 11, na lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi ay magsasambit na siya ang Panginoon, si Jesucristo. So dito pinapakilala sa atin kung sino ang persona ng Ebanghelyo. Walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang tampok sa persona sa mabuting balita ng Diyos. Siya ang kalutasan sa ating kinabukasan at sa lahat ng ating buhay. So, yung makita natin ang persona ng Ebanghelyo. Ikalawa naman, dapat nating makilala ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ang pangangaral ng Ebanghelyo tungkol saan? Dalawa po. At masasabi nating pangunahing dalawa ay siya po ang kapahayagan ng Ebanghelyo. Ano pong kapahayagan ng Ebanghelyo? Ang Kingdom of Christ. Ano po ikalawa ang prinsipyo ng Ebanghelyo? Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Ay unahin natin ang pangangaral ng Ebanghelyo. Walang iba kundi ang kapahayagan ng gospel. Ano pong ipinapahayag ng Ebanghelyo? Tingnan po natin sa Mark chapter 1 verse 15. Ganito po ang pagkakasabi sa Mark 15 and 16. Basahin natin ang 15. Na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Makikita natin dito na ang kaharian ng Diyos ay inihahayag. At walang ibang hari sa kaharian ng Diyos ay si Kristo. Kaya ipinapahayag po sa kaharian ng Diyos na ibinabahagi sa atin ng Ebanghelyo ay ang autoridad ng hari. Siya po ang may autoridad, no? Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Utos niya ito, mga kapatid. Nung makulong na po si Juan Bautista na siyang pangunahing tagapaghanda ng Kristo, nangangaral po ng kaharian ng Diyos, ngayon naman si Kristo nagsimula siyang ipangaral. At ang sabi, malapit na ang kaharian ng Diyos, kaya't kayo'y magsisi at manampalataya. Nariyon po ang utos ng hari. Now, ang sabi po sa Mateo 7:29, ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat nagturo siya sa kanila na tulad sa may autoridad at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Ang salita at turo, utos ni Kristo ay mayroon pong authority. No? Mayroon pong authority at ang kapangyarihan ng salita ni Kristo, wala pong makakapigil kahit ang mga masasamang espiritu, kahit ang mga karamdaman, kahit ang kalikasan, unos at bagyo, ay nariyan po sa ilalim po ng otoridad ng hari. Gaya na lamang sa Mark chapter 3, verse 10 hanggang 11, ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat siya ay nagpapagaling ng marami,
Sinisiksik siya ng lahat ng may sakit upang siya'y mahipo. At tuwing makikita siya ng masasamang espiritu, sila'y nagpapatira pa sa kanyang harapan at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Makikita natin dahil po sa autoridad ng hari, wala pong sino mang makakadlang sa kanya. Anuman ang kanyang sabihin, kinikilala ito ng kanyang pinagsasabihan, either kalikasan, karamdaman, maging ang mga dyablo. Kaya nga po, itong ating Panginoon na siyang may otoridad bilang hari, itinataas po niya ang posisyon sa kalangitan. Ganito ang sabi sa Hebrews chapter 1 verse 3. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaas-taasan. Nakita nyo, siya po ang ating Panginoon. Siya po yung tampok, kapahayagan ng Ebanghelyo, ang kanyang paghahari bilang hari. At ikalawa, ang kanyang pagbabalik bilang hari. Alam natin, nangako ang Panginoon na siya po ay muling babalik upang kaunin ang lahat ng mga naghihintay sa kanya. Pagbabalik ay tinataya na po natin, binibilang na natin, binabantayan natin. Kaya ang sabi sa Acts chapter 1 verse 11, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakita pagpunta niya sa langit. Hindi po magbabago ang kanyang pagkahari. Darating siya muli bilang hari. Ang paghihintay sa kanyang pagbabalik, ito po ay isang maluwalhating pag-asa. Sa mga kapatid, ang dapat nating malaman, nakita natin ang persona ng Ebanghelyo, ang pangangaral ng Ebanghelyo. At dito, ikalawa, yung prinsipyo ng Ebanghelyo. Ano ba yung prinsipyo? Ano ba itinatatag dito? Ano ba yung pinapahig dito? Ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Now, sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 4, dito ipinakita ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo. No? Ang Ebanghelyo, ang prinsipyo ng Ebanghelyo about Jesus Christ's death and resurrection. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 4, ngayon mga kapatid, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita, ang Ebanghelyo, na ipinangangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap, na siya naman ninyong pinaninindigan, na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan. Malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Nakita nyo, may kaligtasan po sa Ebanghelyo. Kung ito'y panghawakan, sampalatayanan. Ano po yung Ebanghelyo? Ito ang sabi ngayon ni Pablo sa verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin ding tinanggap, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasalanan. Ito yung prinsipyong inahahayag ng mabuting balita ng Ebanghelyo. Siya'y namatay para sa ating mga kasalanan upang tayo po'y kanyang mapatawad sa kasalanan. Nabasahin natin Romans 5:6, ganito ang pagkakasabi, sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama, tulad natin. Verse 7, sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mangangahas mamatay. Subalit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Paano? Noong tayo'y mga makasalanan pa, rebelde pa, si Jesus ay namatay para sa atin. Lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Yun po yung prinsipyo. Si Kristo ay namatay para po sa ating kapatawaran. At muli siyang nabuhay para naman sa ating pag-aaring ganap. Ibig sabihin,
katiyakan po ng ating kapatawaran. Basahin natin 1 Corinthians 15 verse 5, karugtong. At siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. Nung mabuhay maguli si Kristo, nagpakita siya kay Pedro at sa kanyang mga alagad. At alam natin, maging sa mayroong 500. Siya'y namatay at ngayon nabuhay maguli. Kaya nga po ang sabi sa 1 Corinthians 15:20-22, subalit ngayon si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siya ang unang bunga ng mga namatay, sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. So nariyan po ang ating security, ang ating assurance ng ating pong kaligtasan, ng kapatawaran. Tayo din po ay bubuhayin dahil si Kristo ay binuhay. Siya po'y namatay sa mga kasalanan natin. Siya na may nabuhay upang mag-aring ganap sa atin. Romans 4:25, para tayo i-justify sa ating pong mga kasalanan. Romans 4:25, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. So yun po yung kahalagahan po ng mabuting balita. Wala tayong matatagpuan yan dito sa mundo. Sapagkat makita natin na ang Ebanghelyo ay mayroon pong persona. At ang personang yan ay si Kristo, ang anak ng Diyos, ang soberanong Diyos, ang tagapagligtas. At ang Ebanghelyo po ay magpapakilala sa atin ng pangangaral. At ang pangangaral dito, ang kaharian ng Diyos ay naghahari na. At ang hari dito ay si Jesucristo at ang kanyang muling pagkabuhay ang siyang katiyakan ng ating pong kapatawaran, pag-aaring ganap at kaligtasan. Ikatlo, ano pong ipinapahayag tungkol sa Ebanghelyo? Ikatlo, dapat nating makilala ay ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Alam nating makapangyarihan ng Ebanghelyo. Bakit po? Sino ang persona? Si Kristo. Okay? Si Kristo pong persona, isang Diyos. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa Romans 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So wala pong pinipiling tao, anuman ang lahi mo. Pero hindi sinabing lahat ng tao, kundi lahat ng uri ng tao, gaano man kabigat ang kanyang kasalanan, gaano man kaitim at kapulang kanyang kasalanan, ay papatawarin at maaring patawarin ng Panginoon. Kaya hindi dapat nating ikahiya ang Ebanghelyo. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos na hindi dapat ikahiya. Nakita natin, sapagkat ito po ang ating pag-asa. Kaligtasan sa bawat sasampalataya sa Kanya. At hindi lang yun kapangyarihang para magligtas, kundi kapangyarihang sumisiguro ng ating kaligtasan. Colossus 1:13, ganito po ang pagkakasabi. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So nakita nyo, yung kapangyarihan ng Ebanghelyo, tayo po ay sinisiguro ng kaligtasan mula sa kadiliman, ng kasalanan, ng hatol, kadiliman, ng mundong kasamaan. At sumisiguro sa atin na tayo inilipat niya sa kaharian. Kanyang kaharian. Kaya yun po yung kapangyarihan ng Ebanghelyo na siyang kailangan ng tao ngayong panahong ito. Puspos na tayo ng mga masasamang balita. Kailangan natin ang mabuti at masayang balita. Ikatlo po, pang-apat na kailangan dapat nating malaman tungkol sa Ebanghelyo, makikilala natin sa Ebanghelyo ang pangako ng Ebanghelyo. Ano po ang pangako rito? Well, alam natin, dalawang pangako. Pangako po para sa kaligtasan at pangakong resulta ng kaligtasan. Acts chapter 20, pangako po sa kaligtasan, ay pangako para po sa kaligtasan. Ganito ang pagkakasabi sa Acts 20:21. Na nagpapatutuo sa mga Hudyo ang Ebanghelyo po, at gayon din sa mga Griego.
tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Now, ano pong sinasabi dito ng Ebanghelyo? May pangako pong kailangan sa kaligtasan. Kailangan dyan ang pananampalataya at ang pagsisisi. Diyan po magmumula yan sa Ebanghelyo. Pagsisisi sa kasalanan, pananampalataya kay Kristo upang siya'y tanggapin. Kailangan po natin magsisi sapagkat kung wala pong pagsisisi, mga kapatid, wala pong kapatawaran at wala pong kaligtasan. Luke chapter 13 verse 3, sinasabi ko sa inyo, hindi, subalit malibang kayo'y magsisi, mapapahamak din kayong lahat tulad nila. Ano po ang kawalang pagsisisi? Kapahamakan po. Kapahamakan. Kaya ang sinabi po rito sa Luke 24:46, sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw at ipangaral ang pagsisisi. Ano daw ipangangaral? Pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Na paano ka magsisisi kung hindi uungkatin ang iyong kasamaan, ang iyong kasalanan? Kailangang ilantad ang kasalanan sapagkat hindi kailanman magsisisi ang tao kung hindi niya alam kung gaano siya kasama at kung gaano siya nangangailangan ng tagapagligtas. At dahil siya po'y nalalantad sa kanyang kasalanan, kaya minsan itong kinasasama ng loob ng mga tagapakinig doon sa mga ngaral, sa mga totoong mga ngaral na hindi po nagtatago o hindi nagpapamper sa kanilang listener, kundi inihahayag ang utos ng Diyos na ipangaral ang pagsisi sa lahat ng kinapal upang sila'y matuto at makilala ang kanilang sarili na sila'y makasalanan at kailangan nilang tagapagligtas. Sapagkat hindi sila maaring sasampalataya hanggat akap pa nila, minamahal pa nilang kanilang kasalanan. Kaya nga pagkatapos po ng tao po'y makapagsisi, natural, andun yung pananampalataya. At dahil sa pananampalataya, anong gagawin nila? Kanilang tatanggipin si Jesus na silang mga sumasampalataya sa Kanya. John 1:12. So balit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, bakit tumanggap? Dahil sumampalataya. Bakit sumampalataya? Nagsisi sa Kanyang kasalanan. At dahil sa kanilang panampalataya, sa Kanyang pangalan, ay kanya silang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yung po yung kagandahan ng Ebanghelyo, naglalantad ng ating kasamaan at kasalanan at naglalantad din ng ating pangangailangan ng mabuting balita ng kaligtasan. So nandun po yung pangakong kailangan para sa kaligtasan, pagsisisi at pananampalataya. At ikalawa, pangakong resulta ng kaligtasan. Ano pong magiging resulta? Anong ipinapangakong resulta sa mga taong nagsisi ng kasalanan at sumampalataya kay Kristo bilang kanilang Panginoon? 2 Corinthians 5:17, ganito ang sabi. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. So yun po yung kadakilaan po ng Ebanghelyo. Mabuting balita ito dahil ang tao po ay binibigyan ng pag-asa na magkaroon ng bagong buhay, bagong pagkatao, kapatawaran ng kasalanan at kaligtasan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan sa Diyos. So nandun po yung forgiveness of sin, faith in salvation in Christ, and then future home in heaven. Kaya nga po, kapag ikaw po ay isang alagad na, dahil ikay nakinig, sumampalataya at tumanggap sa ipinapangaral ng Ebanghelyo, which is the good news of salvation, ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ito may kaugnayan din sa atin, John 14, verse 1 hanggang 3, ganito po ang sabi ng Panginoon. Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Pag sinabing sumampalataya kayo sa Diyos, sa Ama, siya po yung umibig sa atin. Si Kristo naman ang tumubo sa atin, kaya dapat lang nating ibigin sila. Verse 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba ito sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko kayo ng lugar para sa inyo? Nakita nyo? At kung ako'y pupunta roon at maihanda ko na,
ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Nakita nyo, napakagandang balita po mga kapatid. No? Wala pong dugo at laman makakapasok doon sa langit maliban na ikaw muna ay makarinig ng ebanghelyo sa persona ng ebanghelyo na ang anak ng Diyos, ang soberanong Diyos, ang tagapagligtas na Diyos. At makita natin ang kapangyarihan na ito'y kayang magbigay po ng kakayanan sa atin, magbigay ng pagsisisi at pananampalataya sa ikaliligtas. Pangako po ng ebanghelyo ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang ebanghelyo pinagmumulan po ng pananampalataya at ng pagsisisi. Mabuting balita po ng kaligtasan. At yan po ang ating kailangan. Kaya sa ating pong pagtatapos mga kapatid, inahiyahan kayo. Sumama kayo sa paglalakbay ni Jesus dito sa Mark. At marami kayong matatagpong hiyas para sa inyong buhay. Kalakasan sa atin, kapatawaran ng ating kasalanan, pag-asa ng ating mga anak at iba pa. Ang ebanghelyo ni Kristo. Ano po ibig sabihin ng ebanghelyo? Ang mabuting balita ni Jesucristo. Pinakadakilang balita para sa buong sangkatauhan. Siya ang kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan sa buhay. Ang ebanghelyo ay nangangako ng ano po? Ng buhay sagana. Higit pang buhay na natagpuan natin sa lupa. Hindi ito papagyaman, kundi ang buhay po sa pananampalataya at biyaya, higit po yan sa kayamanan. At higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Sapagkat sinasabi po sa John chapter 11 verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin bagamat siya'y mamatay ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakilanman. Pinaniniwalaan niyo ba ito? Paniwalaan ninyo. Sapagkat ito mabuting balita ni Kristo. Si Kristo nagkakaloob ng kapayapaan sa atin. Siya ang magbibigay ng kapayapaan sa atin. Iiwanan niyang kapayapaan. He is the Prince of Peace. Pero ang kanyang Espiritu iiwan sa atin. Kaya ang sabi sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, panandalian, temporary lamang. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag mabagabag ang inyong puso at matakot man. Mga kapatid, ang pagtanggi po sa mabuting balita, ito po'y pagtanggi mismo kay Kristo. Kaya turuan nyo inyong mga anak, ang inyong kamag-anakan, na pakinggan ang ebanghelyo sapagkat yan po ay ang pagpapakinig kay Jesucristo. Sapagkat ang nasulat na ebanghelyo at ang buhay na ebanghelyo, iisa lang po, yan po ang ating Panginoon. Si Jesus po ang malinaw na mabuting balita para sa atin na mga taong makasalanan. Tayo po ay naniniwala ba rito? Kung gayon tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, O Panginoon, sa aming pong pagbubukas ng sulat at aklat ni Marcos. At ito po ay nagpapayag kung ano pong ginagawa ni Jesus. Sana'y kami po'y makasamang maglakbay kay Jesus at makita namin ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang dakilang pagkatao bilang isang alipin at ang kanya pong pagiging masunurin sa Ama. Sana'y makita rin namin na kami po'y maging masunurin din po sa pamamagitan po ng pagtanggap, pagsampalataya sa ebanghelyo na aming pong napapakinggan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Oo, i-series ko yung Lord willing, yung Mark every Friday. Okay. Okay, bye boy.